Kagwami nga nag-slice. Okay, so praise God. So napakabuti po ng Diyos dahil ang pag-aaralan po natin, when uti adalon tayo tatangag, sapa ko ng karoon ngayon, it has something to do with our way of life. It is very challenging, actually very challenging sa akin na i-share ang message na to. Kasi syempre kahit ako ay sabihin natin pastor, marami din akong challenges at home, sa family. But then, sabi ko nga ang mensahe ay kailangan may deliver. Kung ito ay kalooban ng Diyos, may di-deliver ito. So ang title po ng ating pag-aaralan dito sa Philippians chapter 4, verse 1 to 9, sabi po dito is, the truths about the pilgrimage of Christian life. Ang mga katotohanan sa ating paglalakbay na makalangit sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Kasi ang ating pong pamumuhay bilang isang Kristiyano, isa po itong paglalakbay. Minsan nakakalimutan na natin ito. Minsan tayong mga anak ng Diyos ay nakakalimot. Sabi ko nga, dahil sa ating kalagayan na tayo po ay peccable, tayo po ay prone to sin, nararating po natin yung estado na tayo po ay nakakalimot sa buhay natin. Tayo po ay nagkukulang, tayo po ay nakakalimot sa kung ano ang salita ng Diyos, bilin ng Diyos. Kaya tayo nandirito dahil muli po ay mangungusap ang ating Panginoon sa atin. Ipapaalala sa atin ng Panginoon ang mensahe patungkol sa kung paano ba talagang maglakbay ang isang anak ng Diyos. Okay? Paano ba tayong dapat patuloy na mabuhay? Paano ba tayong maglalakbay? Kasi pag sinabi natin katotohanan, ito po yung nasa Bible. Okay? Hindi ko po sasabihin sa inyo kung paano po yung gusto ko na paraan ng pamumuhay nyo. Ang ating pong pag-aaralan ay yung mga katotohanan sinasabi ng Biblia kung paano tayong maglalakbay, okay, bilang isang anak ng Diyos. At sinabi naman po dito na pilgrimage. Ano po ba yung pilgrimage? Ito po ay nagpapaliwanag po sa atin na tayo po ay mga manlalakbay, okay? Tayo po dito sa mundong ito, hindi po tayo taga rito, kundi tayo po ay manlalakbay patungo sa ating Panginoon, patungo sa langit. Pero kung paano tayong maglalakbay dito sa lupa, yun po ay mahalagang mahalaga. Pag sinabi pong pilgrimage, ito po yung sabi natin makalangit na paglalakbay. Patungo or divination, parang paglalakbay ito na para sa ating pananampalataya. Yung iba, halimbawa, sabi ko nga, an example ko po nung Bible study, yung mga kapatid nating Muslim, ang kanilang paniniwala din po, ang kanilang pilgrimage, okay? Ang paglalakbay nila is, kung makarating ka man lang sa Mecca, okay? Makarating ka man lang sa Mecca, kumpleto na sa kanila, parang ang saya-saya na nila. Kaya kasabi ko yung mga kapatid nating Muslim, kapag yung pangalan nila ay may nakadugtong na, dati ang pangalan mo, Abdul Jabbar. Di ba? Abdul Jabbar. Pero nung ikaw ay nakapaglakbay at nakapunta ka sa Mecca, ang magiging pangalan mo na ay Haji Abdul Jabbar. Makikita niyo po yun po yung implication na sila po ay nakapaglakbay at nakarating na sa Mecca. Isa po yung paggalang din sa kanila. Iginagalang nila at natutuwa sila sa mga kapatiran nilang nakakarating doon sa yun ang holy place sa kanila eh. Yung mga Hindu naman, iba rin yung paglalakbay nila. Yung mga Monghe, iba rin yung paglalakbay nila. Naglalakbay sila ng, hindi ko alam kung saan yung pupuntahan, basta naglalakbay din sila. Yun din yung way of pilgrimage sa kanila. Yun yung way nila para marating yung satisfaction ng kanilang pagiging Kristiyano. Sa atin, ang satisfaction ng ating pagiging Kristiyano is yung makasama natin ang
Diyos. Ang paglalakbay natin is hindi yung dito lang sa lupa, hindi ganon. Kundi tayo po ngayon sa umagang ito ay pag-aaralan natin ang paglalakbay patungo sa kalooban ng Panginoon sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Lord, once again, salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong salita na muli po ay inihanda mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw pa rin po ang patuloy na maghari sa bawat isa sa amin at basbasan mo ang aming mga puso, mga isip, mga tenga, Panginoon, mga mata ng iyong mga anak nang sa gayon ito po ay maging bukas sa iyong mga salita sa umagang ito. Nawa, ikaw pa rin po ang patuloy na magbigay biyaya sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so sana po sa topic natin sa umagang ito ay walang makatulog. Amen. Ipinapauna ko na. Sana po ay walang makatulog. Kasi baka hindi mo makuha yung last part. Di ba? Hindi mo alam na kung paano na. Nasa gitna ka na lang ng paglalakbay. Hindi ka na makarating. But kidding aside, ito po ay napakahalaga. Napakahalaga na alam po talaga natin kung paano po tayong maglalakbay. Sa ating pong babasahin, nawa po makipagbasa ang bawat isa. Sabi niya dito, sa English, chapter 4 ng Philippians, "Therefore, my brothers, you whom I love, kayo na aking mahal at kayo na aking namimiss," sabi niya dito, "who I long for, my joy and my crown. That is how you should stand firm in the Lord." Dapat tayo mag-stand firm, tayo dapat ay tumayo, manindigan, okay? Na tayo ay, sabi niya nga dito, aking mga mahal, aking mga kinagigiliwan, namimiss ko kayo, sabi niya dito, kayo ang nagpapasaya sa akin. Sabi dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Then pupunta tayo sa verse 2. "I plead with Euodia and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord." So ang dalawang babaeng ito ay mga nakasama ni Apostol Pablo, kamanggagawa niya. Dahil nung nagbukas po ang church or nabuo po ang church sa Filipos or sa Philippians, Philippi ka muna, is may mga tumulong sa kanya para ihayag ang salita ng Panginoon. At isa nga po dito si Euodia at si Syntyche at si Clement, kung babasahin po natin dito. "Rejoice in the Lord always, I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." So ang mga katotohanan patungkol pala sa ating Panginoon, yan ang magbabantay rin sa ating mga puso at sa ating paraan ng pag-iisip. Finally, sabi niya dito, lagi ko itong binabasa noon pero hindi ko magets kung anong ibig sabihin. Ngayon po itong pag-aaralan natin. "Finally, brothers, whatever is true," kasi nilalagay lang to sa kwan yung saying, di ba? Yung saying na kahoy, gano'n, nakapaskil lang yan. Kasi ang ganda ng mga wordings niya. "Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things." Verse 9, last verse. "Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice, and the God of peace will be with you." So, kailangan po natin na maintindihan yung ibig sabihin nito. Sabi ko nga, napakalaking challenge talaga na ito po ay maibahagi sa kongregasyon sa umaga pong ito.
Kasi sabi ko nga nung huli, nung kailan pa, gusto kong maging topic natin yung mga para sa akin hindi common na nagiging topic. So, truths about the pilgrimage of Christian living. Gusto ko pong tayo po ay maglakbay kasama ko sa background o sa history po ng Philippians. Kumpara sa ibang mga churches like the Church of Corinth, napakaraming iba't ibang problema, imoralidad, pag-aaway-away, napakarami pong problema ang ibang churches. Pero dito po sa Church of Philippi, or dito sa church na kung saan narito ang mga taga-Pilipos, meron po silang isang malalang sakit. Meron isang malalang sakit o malala na karamdaman na kung ang isang church ay patuloy na tataglayin ito at kung patuloy itong magpapatuloy sa loob ng church, ito po ay makakasira, makakapagpahina. Pero alam naman natin na ang church ng Panginoon, ang tunay na iglesia ng Panginoon, ay hindi masisira. Amen. Mananatili ang salita sa pamamagitan ng Word of God. Maiiwasan po natin ang pagkakabuklod-buklod. Amen. Kasi isang sakit yan sa church. Ano ba ang dahilan ng pagkakabuklod-buklod ng mga taga-Pilipos? Kung babalikan po natin ang history, ganito po yan. Way back, bago mag 42 BC, ang lugar po ng Pilipos, hindi po siya napakalaking lugar. Maliit lang po siya na lugar, mga kapatid. Noong unang panahon, ang lugar na ito, this is actually labeled as a farmland. Sakahan po. Ang mga tao ay hindi mayayaman dito. Ang mga tao dito ay nagtatanim. So imagine nyo na lang sa panahon natin ngayon, ang mga taga-probinsya ay kinukot yan na, di ba? Walang kaklas-klas, sabihin na lang natin, ang Pilipos ay isang lugar kung saan mababa ang mga tao. Hindi po sila espesyal. But then came the battle kung saan dito po nangyari ang isang labanan. Para si Augustus ay maging emperor ng Roma, nangyari po yung labanan sa Philippi. Nangyari po sa lugar na ito yung labanan. Kaya nung siya ay nailuklok bilang emperor ng Roma, si Augustus, hindi po si Romulus, si Augustus. Okay? Nung si Augustus po ay nailagay sa posisyon bilang emperor ng Roma, ang nangyari po dito, mga kapatid, binigyan niya ng special na pagpapahalaga ang Philippi. So ang Philippians, ang mga sundalo po ng Roma na mga nag-retire, ginawa po nilang special ang lugar na yan, doon sila nanirahan, naging progresibo ang Philippians, okay? O kung sa madaling salita, naging mayaman ang lugar na yan. Na-improve, nagkaroon ng infrastructure, naging mayaman ang mga tao. Ang mga Romano dyan ay, tumira dyan yung mga Romano na mga matataasang kalagayan. And then sa lugar na yan, sa panahon na yan, mga kapatid, ang pagiging Romano ay napakahalaga. Lagi po itong ini-example sa atin ni Bishop. Ang pagiging Romano, kasi ay may kaakibat yan na, sabi ko nga dito, sa tax, meron kang exemption sa tax. Kung ikaw ay isang Roman citizen, higit sa lahat, yung privilege na nakamit ni Apostol Pablo, ano po yun? Yung kapag ikaw ay may kaso, may karapatan ka na umapela sa kay Caesar. Okay? Hindi
Hindi ka basta dapat sinasaktan, hindi ka dapat basta ikinukulong na wala kang maayos na trial, paglilitis. So napakaganda kung nung panahon po na yon, ang pagiging isang Romano, either binana mo sa magulang mo, either ito ay binayaran mo, pero napakamahal ang pagbabayad bilang isang Romano. O, ano yon? O ikaw ay merong nagawa para sa imperyo ng Rome na nagbigay sila ng karapatan sa iyo na maging mamamayan nila. Okay? Yun po yung mga paraan. So sa panahong ito, sa Church of Philippi, ito yung napakalala na problema na hinaharap ng church sa Philippi. Yung mga member ng mga Romano, nagmamataas sila. Nasa mataas silang kalagayan. Sa isang church, maganda bang tignan na merong nagmamataas? Maganda bang tignan na merong ang turing sa sarili ay mas mataas kaysa isa? Magkakaroon po ng pagkakawatak-watak o pagkakabuklog-buklod. Lahat ng mahirap sa kaliwa. Lahat ng mayaman sa kanan, pero nangyayari yan sa iba. Yung mga professionals dito, yung mga hindi gaano mayaman dito, nangyayari po yan. Pero sa Christ Center Church, ayaw ng Panginoon na magkaroon po tayo ng pagkakabuklod-buklod. At dito na nga po papasok ang sulat ni Apostol Pablo sa church sa Philippi o sa mga taga-Philippi, mga Philippians, okay? So nakita po natin yung pagbabago ng kanilang kalagayan. Pero sa umagang ito, sila po ay sinulatan ni Apostol Pablo habang siya po ay nakapiit. Sinulatan niya po sila. At ipinaalala sa kanila ang mga katotohanan sa kung paano tayo mamumuhay at maglalakbay bilang isang anak ng Panginoon o bilang isang Kristiyano. At sa atin din po, church, kaya po ito sinasabi sa atin ng Panginoon sa umaga pong ito, para din po paalalahanan tayo, dahil sabi ko nga po, ang Word of God is the way kung paano ang ating Panginoon ay nakikipag-usap sa atin. Kung paano tayo ay nakokorek, na itutuwid, natuturuan. Unang-una po mga kapatid, sabi ko nga ito po ay napakaikli lamang. Sabi niya dito sa 8, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ito po mga kapatid, ay naglalarawan ng isang maliwanag na katotohanan. Una, it talks about excellent design. Bilang isang anak ng Diyos, ano ba yung mga bagay na hinahangan mo sa buhay? Ano yung mga bagay na nilalaman ng utak mo? Ano yung mga bagay na gusto mong makamit sa buhay mo? Kasi minsan sa isang Kristiyano, hindi na yan nagiging maliwanag. Minsan sa ibang nakikita natin, iba-iba hindi alam ng... Sabi nila, Kristiyano sila, pero hindi nila alam kung ano ba ang tamang hinahangad nila sa buhay. Gusto po ng Panginoon na maging maliwanag sa atin kung ano ba ang dapat hinahangad natin. Tulad ng mga taga-Pilipos, kasi sa kanila to At sa atin din sa panahon natin ngayon, sabi dito, napakalala, napakalaking problema kung hindi mo alam kung ano yung mga dapat na gusto mo. Inihalin tulad natin ito sa paglalakbay. Kaya kung ikaw ay hindi mo alam ang gusto mo bilang isang Kristiyano, naglalakbay ka ng walang purpose, okay? Sa utak mo kasi sabi dito, think about such things.
dapat nilalaman ng utak natin bilang isang anak ng Diyos. Kasi hindi pwedeng mag-contradict, sabihin mong anak ka ng Diyos tapos hindi si Lord ang nasa utak mo. Hindi ko makakalimutan yung joke about sa laman ng utak. Naghahanap sila ng ginto, may tester. Tumutok sa utok niya yung tester. Puro balitok kaya, di bang panunutan na. Kaya tumutok yung tester sa ulo niya. Ang hirap ng ganun, kapatid. Naglalakbay ka na walang laman yung utak mo. Sabi ko nga tulad sa mga taga-Philippians dito, nandoon pa rin yung pride nila. Kasi yun yung napakalalang problema, yung pride, yung kayabangan, yung pagmamataas. Na akala nila, ang satisfaction nila sa buhay is yung magkaroon sila ng maraming, makagawa sila ng mga bagay na pinupuri sila, magkaroon sila ng mga bagay na titingalain sila yung mga nagagawa. Kasi yun ang sabi dito, pinagyayawang nila yung mga meron sa kanila at yung mga nagagawa nila, which is not supposed to be. Sino ang ginawa dito ni Apostol Pablo na example ng lahat? Sabi ko nga, hindi ko pwedeng gawing example kung sino-sino lang na tao, kasi ang mga tao nagkakamali ng kumulang bumabagsak. Pero ang ginamit dito ni Apostol Pablo, kung babalikan po natin sa dos ng Pilipos, makikita po natin dito, si Kristo lang. Si Kristo lang ang pinakakarapat-dapat na gawing example o dapat tularan. Ipinaalala niya sa kanila yung Kristo na iprinits niya sa kanila. Maraming nagsasabi, kailan ba nagsimula ang church sa Philippians? Nung na-convert si Lydia, kung titignan mo naman dito sa Bible, sa Acts, nauna naman sa narration dito, nauna namang nasabi na nakilala niya si Lydia. Tapos na-jail sila, nakulong sila ni Silas. Kasi sabi ng iba, nagsimula ito nung na-convert sila Lydia. Sabi naman ng iba, nagsimula ito doon sa jailer. Minsan lang preach dito ni Bishop yun, yung patungkol doon sa gwardiya. Na how can I be saved? Sabi niya, paano ako maliligtas? Akala niya tumakas na yung mga binabantayan niya kasi ang jailer noon, pag tumakas yung binabantayan mo, papatayin ka. Yun ang pinakaparusa. Pero kung babasahin natin sa Acts, makikita po natin doon siya ay na-convert at ang kanyang sambahayan ay, sabi doon ay, and they believe God with their family, kasama ng kanilang pamilya, na nampalataya sila kasama ng pamilya nila. Kaya kung babalikan naman natin, sabi ko nga, ang pinakamahalaga dito, ay balikan natin talaga na yung sabi niya dito, whatever is true. Bilang isang anak ng Panginoon, kailangan bawat isa sa atin is pag-aralan natin ang lamanin ng utak natin. Pag-aralan natin kung ano ba yung mga katotohanan patungkol kay Kristo. Hindi patungkol lamang sa tao, kundi lalong higit lalong yung mga katotohanan patungkol kay Kristo. Ikaw ba, kapatid, sabi ko nga, ito ay napakagandang aral para habang nandito pa lang tayo sa lupa, ay makayanan nating mabuhay nang yung utak natin ay makalangit. Kasi yun ang gusto ng Bible eh. Hangarin ninyo ang mga bagay na makalangit kaysa sa mga bagay na makalupa. Alamin natin ano ba ang mga katotohanan, paano bang nabuhay si Kristo? Ano bang nangyari kay Kristo? Sino ba si Kristo sa buhay mo? Yan ang mga dapat mong pinag-aaralan, yung mga katotohanan. So, yun ang mga dapat nating hangarin bilang isang Kristiyano. Yung mga truths about the faith. Sa ating pananampalataya, the truths about Christ. Ano pa sabi dito? Whatever is noble. Ano ba yung mga bagay na totoong kapuri-puri sa buhay na to? Kung ang akala mong mga bagay na mga kapuri-puri dito is pagiging mayaman, pagkakaroon ng mga material na bagay, nakakaawa ka, kapatid. Dahil ang mga tunay na kapuri-puri sa ating
Panginoon is yung ikaw ay nagsisikap na makasunod sa ninanais ng ating Panginoon. Napakatagal mo ng Kristiyano, ang ninanais mo pa rin mga bagay na material sa mundo na to. Sabi ko ngayon ang dapat matutunan ng bawat Kristiyano na hangarin mo naman kapatid is yung mga bagay na makalangit. Kasi napakaliwanag naman ng Bible hangarin mo ang mga bagay na makalangit at ang mga bagay na ito, in all these things shall be added unto you. Hindi ikaw ang magtatalaga kung ano ang meron sa kamay mo at wala. Ang akala ng iba dahil sa sarili nilang pagsisikap kaya pinagpapala sila. Hindi kapatid. Ang sinasabi ng Bible kahit natutulog ang anak ng Diyos, pinagpapala ng Diyos yan. Kung patungkol lang sa material at piskal na bagay, Diyos ang may hawak niyan. Ang importante kapatid is hangarin mo ang mga bagay na makalangit. Kaya nga sabi ko kahit sa mga anak ko, kahit sa pamilya namin, ang pinapangaral ko talaga, makasama ko lang kayo na magpuri sa Diyos. Hindi ko kayo pipilitin na magpayaman, hindi ko kayo pipilitin na magkaroon ng mga bagay-bagay kasi alam ko naman ang mga bagay na yan darating. Pero yung relasyon natin sa Diyos, yun ang mahalaga. Sabi ko nga, kahit wala akong ipamana sa iyo, anak, kung nakasama kitang lumaki sa Word of God, natuto sa Word of God, kahit saan ka pumunta, hindi ako mag-aalala ng mga hanay bang buhay mo. Hindi ako nag-aalala na magugutom ka o maghihirap ka. Because the Word of God that is in you will feed you. Sabi nga ni Kristo, yung kalooban ng Ama, yun ang pagkain ko. Ibig sabihin yun yung mahalaga sa Kanya. Yun yung nagsusustain sa Kanya nung nandito si Kristo. Ang pagsunod niya sa kalooban ng Ama. Tayo kaya bilang isang Kristiyano, ano ba yung mga pinupuri natin sa utak natin? Sabi pa dito, kung titignan natin dito, whatever is right. Bilang isang anak ng Diyos, kapatid, kung ano yung tama, yun yung tama. Kung anong sinasabi ng Biblia, yun yung sinasabi ng Biblia. Isang napakalaking trial o napakalaking pagsubok sa mga Kristiyano sa panahon ngayon, social media. Sabihin ko na lang, example natin ito. May narinig ka lang na parang tuwang-tuwa ka na. Pero yun ba talaga yung sinasabi ng Bible? Bilang isang Kristiyano, tayo po dapat ay naghahangad sa ating mga kaisipan. Hinahangad natin na malaman ang mga katotohanan sa Biblia. Kapag ako po ay nagsisimula ng Bible study, ito po yung pinakauna. Bakit natin kailangan ng Bible study? Para hindi po tayo may alon-alon nga kunana di Bible. Tapnohan tayong kaslabibi. Para hindi po tayo maialon-alon sa kung ano-ano mang katuruan dyan. Yun ang unang-unang dahilan kung bakit kailangan natin ng Bible study na to. Ganun po kami nagsisimula. Para kung ano yung tama, ano yung sinasabi ng Bible, yun po yung pag-aaralan natin. Bilang isang Kristiyano, nasabi mo na ba sa sarili mo na gusto mong malaman kung ano ang tama? Whatever is pure. Nung panahon po na ito, ang mga taga-Pilipos, meron po ditong pumasok na mga ibang-ibang katuruan. At alam niyo po kung ano ang sinakyan nila, yung pride ng mga taga-Pilipos. Yung pagiging mayabang nila, may mga nagpasok ng maling katuruan sa Pilipos, sa Pilipay. At sinakyan nila, ginamit nilang sasakyan sa paghahayag ng maling balita o maling katuruan, yung kayabangan ng mga taga-Pilipay.
sabi ko, pinaalala dito ni Apostol Pablo, dapat ang inyong pag-aaralan, ang inyong pag-aalalahanin ay yung mga puro patungkol sa ating Panginoon. Kung ano ang nasa Bible lang, yun lang. Kung ano yung katotohanan lang, yun nandito lang, yun lang. Sa ating paghahangad, importante na dapat matuto tayo na tignan kung ano yung puro. Makita natin kung ano yung tama. Makita natin kung ano yung tunay na kahanga-hanga. Whatever is lovely. Sabi ko nga dito, kasama sa ninanais ni Apostol Pablo, ang sila ay mabuklod, ang sila ay magkaisa. Kaya nga dito, kung babalikan natin yung binasa natin dito kanina, anong sabi niya? I plead with Euodia and Syntyche. Kayo na mga nakasama ko na naghayag ng magandang balita, pagkaisahin niyo sila. Kasi nag-aaway silang dalawa. Ganon din sa church. Ganon din sa iglesyang ito. Yung mga magaganda dapat na bagay ang isipin natin para sa isa't isa. Ang hangarin natin para sa isa't isa. Whatever is admirable. Kaya mga kapatid, sabi ko, this has something to do with our purpose. In our Christian life, in our Christian living. Ikaw ba bilang isang nagsasabing ikaw ay anak ng Diyos, alam mo ba yung purpose ng buhay mo? Kaya nga sabi ko, this is actually a pilgrimage. Paglalakbay ito, kapatid, na kung ikaw man ay nawawala sa tamang kaisipan, kung ikaw man ay hindi mo alam yung direksyon mo sa buhay, this is God's way of telling you, kailangan maiayos yung utak mo. Kailangan maiayos yung utak natin. Kailangan tayong matuto. Kailangan tayong maturuan. Kailangan alam natin ang tama, kailangan alam natin kung ano yung nararapat. Kasi yun nga yung nakakalungkot. Sa panahon natin ngayon, marami nang naglalakad na patay. Akala nila buhay sila, pero anong sabi? Sila ay mga walking dead. At hindi po ninanais ng Diyos, Baguio Christ Center Church, na tayo po ay makabilang sa mga taong yan. Taong hindi hinahangad ang mga katotohanan patungkol kay Kristo. Taong walang purpose. Pangalawa, kapatid, sabi niya dito sa verse 9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me. Dito na po papasok yung word na imitate me as I imitate Christ. Sabi niya dito, yung word is put into practice. Ito po yung isang parte, kapatid, na minsan sabi ko ngay challenge sa bawat isa sa atin. Challenge. Kasi marami pa rin Kristiyano sa panahon natin ngayon na maraming alam, pero hindi naman ginagawa. Kasi kung tama yung nasa isip mo, nag-aaral ka naman, tinuturuan ka naman, nakikinig ka naman, pero hindi mo to ginagawa, you're committing the sin of omission. Or ikaw ay nagiging isang tao na ignorante. Yun ang ibig sabihin ng ignore. Alam mo, pero hindi mo ginagawa. You are not putting it into practice. Inuumit mo siya
tinatanggal mo siya, hindi mo siya pinapamuhay. Kaya nga sabi ko dito, tinuro na ni Apostol Pablo kung paano dapat at kung ano dapat ang ating isipin at hangarin sa buhay. Ang sumunod ngayon, alam mo na ang iisipin mo, alam mo na ang dapat mong hangarin, ngayon naman gawin mo na. Ito ay bilin, hindi bukas. Gawin mo bukas, hindi. The moment that you receive the word, dapat po itong pumasok sa tainga natin, sa isip natin, at pumasok sa puso. Dahil kung paano kang gagalaw, kung ano yung laman mo, ganun ka gagalaw. Kaya sabi ko po dito, enforce discipline. Kailangan talagang isagawa. Sa mga taga-Pilipos, kailangan talaga isagawa nyo ito. Matapos nyong alamin kung ano ang gusto ni Kristo, kung ano si Kristo, kung ano ang nararapat at tamang gawin, gawin nyo. Kasi ayaw din dito ni Apostol Pablo na sila ay magkawatak-watak. At hindi rin po ako magtuturo dito, hindi rin po ako makikipagturuan. Bagkus ang mensahe kong ito ay para sa bawat isa sa atin. Hindi lang po sa inyo, kung pati rin po sa akin. Wala pong excuse sa amin dito, hindi excuse si Pastor Charlie dahil nasa CR, hindi. Para sa mga anak ng Diyos na nakakarinig ng salita niya, sabi ko nga hindi disgrasya kung bakit tayo nandito. Hindi disgrasya kung ano yung naririnig natin. Kailangan nating pagdaanan yung proseso na to. Bilang isang anak ng Diyos, kailangan nating makita ang sarili natin na muli tayo magkaisa, na may saayos kung paano tayong nag-iisip. Sabi dito, like-minded, dapat pare-parehas tayo kung mga panunod. Ipanunutan tayo, Jay at Paiso, kay bagbaga dito yung may panggap ni Kristo. Kung ano ba talaga ang gusto ng Diyos, kung ano ba talaga ang sinasabi ng Diyos. Amin tayo magpakumbaba, amin tayo, may sa kanya tayo. Magpipinaking baba. Kung may a-apply natin ito kahit sa loob ng family, business. Kaya minsan pag nag-sisermon ako sa bahay, pero sabi ko nga sana hindi nila mapan yun. Hindi nila ma-misinterpret kasi ang pagsisermon ng tatay sa bahay is dapat lamang. Bakit po? Obligasyon ng ama sa tahanan na mangulo, magsermon. Kung may mali, tama. Sabi nga dito, di ba? Ituro sa pamilya kung ano ang dapat nating hangarin. Importante, maitama. Kaya nga sabi ko, habang nasa akin pa yung mga anak ko, hindi pa sila nag-aasawa, obligasyon po sila. Pero pag may mga asawa na sila, kung sino yung inasawa niyang lalaki, may obligasyon ka na rin. Para panguluhan yung binuo niyong pamilya. At ang hiling ko lang sa mga anak ko, sabi ko nga, kung sakali man na magkaroon na rin sila ng sariling pamilya, isa lang ang hinihiling ko sa kanila at lagi kong ipinapaalala. Huwag tayong makalimot magpuri sa Panginoon. Huwag tayong makalimot magpuri sa Panginoon. Hindi ko sila rin i-require na magpayaman kayo para marami kayong pera, hindi. Basta nasa Diyos kayo, hindi kayo magkukulang. Hindi ako mag-aalala kung magiging safe pa kayo, kung anong kakainin nyo, kung saan kayo titira. Basta alam nyo ang Word of God. Ang Word of God ang mag-iingat saan. Sabi nga dito, ang Word of God ang nag-iingat sa ating isip at sa ating puso. Yan ang bumubuo sa buhay mo, kapatid. Word of God. Kaya kung makita ko lang ang mga anak ko na nasa Word of God, hindi ko kailangan na sila maging mapera.
Hindi ko kailangan na sila'y maging mayaman. Makita ko lang ang mga anak ko na nasa Word of God. Kasiyahan ko na yun. Kasi yun ang pinipili ng Biblia eh. Alam niyo kung bakit ko laging ine-example ang pera, mga kapatid? Biblia mismo ang nagsasabi, kung mahal mo ang Diyos, kailangan mong kamuhian ng isa. Kaya nga sabi ko, dapat ganito tayo magbalanse. Dahil kung kinakain ng ang buhay mo is more on God, you will have less time. Yes, you will have less time to find money. Kung dinidedikin mo ang buhay mo sa ating Panginoon, you will have less time for material things in this world. Yun ang sinasabi ng Bible. But, who will sustain you? Sino ba talaga ang nagbibigay ng sustenance sa bawat isa sa atin? Magandang kalusugan, pagkain sa araw-araw. Sino ang nagsusustain sa atin? Sabihin mo, ikaw nakakaawa ka kapatid. Ang Diyos ang nagsusustain sa anak niya. Dahil sabi ng Word of God, ang mga nag-aakala na mas mahalaga ang pera kaysa sa Panginoon, nakakaawa naman yan. Kaya nga sabi ko kapatid, sa lahat ng pag-sharing na akin din pong ginagawa kahit saan po ako nakakarating, yung sinasabi ng Word of God, hangarin mo ang makalangit kaysa sa makalupa. At ang Diyos na ang bahala. Ang Diyos ang bahala na mag-sustain sa'yo. Huwag mong gawing sumpa. Yan ang lagi kong sinasabi. Kung meron mang tayong kakarampot o anumang pagpapala sa atin, nawa ito'y hindi maging sumpa para malayo tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, kung ang pera mo, kung ang yaman mo, nagagamit yan para wala ka ng time kay Lord. Kung ang pera mo, ang yaman mo kung ang estado mo sa buhay, kung ang posisyon mo sa buhay, kung ang kalagayan mo, kayamanan mo sa buhay, yan ay inilalayo ka sa Diyos, nakakaawa ka kapatid. Dahil yan ay nagsisilbi na sumpa sa'yo. Kaya nga bago mahuli ang lahat, sabi ko nga, sana tayo, Christ-centered Church, ang pera ay instrumento. Huwag sana tayo ang gamitin ng pera. Kung ano man ang meron tayo sa buhay, gamitin natin para sa Diyos. Para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Kaya nga nakakatuwa yung abangan ko yung mga testimony mo patungkol sa Palyas at patungkol sa Nueva Ecija. Kasi sabi mo, gagamitin yung sasakyan mo doon. Ganun, di ba? Abangan ko yung mga testimony kasi nga sabi ko, tama yun. Whatever you have, gamitin mo para sa Diyos. Makakasumpong ka ng kasiyahan na hindi masukat ng tao. And lastly, sabi niyan is yung eternal destination. Ano ba yung sabi dito sa 9b? And the God of peace will be with you. Hinangan mo ng lahat ng makalupa ang hangarin. Hinangan mo na lahat ng yaman ng mundo. Pero kung wala sa iyo ito, wala sa iyo ang peace with God, walang kwenta lahat. Alam niyo ba kung kailan sinabi ni Solomon yung vanity, vanity, vanity? Meaningless yung sabi ko nga, yung una kanina, yung ligayahan at tunay na langit. Kaya nga sabi ko,